Dads, may tao sa labas. Hindi. Hingi ng tulong eh. Saan galing daw? Doon sa labasan. Gabi na. Hindi ba pwedeng kunin nyo na lang yung number niya tapos puntahan na lang natin? Hindi, Dads. Kailangan ka daw niya makausap eh. Ilang taon na ba? Tanda? Babae? Ano? Lalaki. Sige, tapusin ko lang itong kain ko. Punta ko dyan. Ha? Sabihin nyo, sige. kasapin nyo. Okay, Dads. Ayan. Sunod na ako dyan. Sige na, tapusin ko lang to. Saan? Dito, Dads. Ay, pusang gala. Sirap pala yan. Ha? Nangyari sa'yo? Wala. Tuloy ka, pasukan. Animal kayo. Kala ko kung sino na. Hindi nyo na sinasabi agad. O ba? Pakibuksan ng ilaw. Basta na kayo, Dad. Okay lang. Ikaw kukumustahin ko. Pumayat ka. Yami. Ha? Wala na. Ang nangyari sa buhay mo? Loko tong mga to. Sabi nila may matandang taong tumingi ng tulong. Sabi ko, Parang di na magano katanda yung tsura ko. niloloko nila ako eh. Ah, Kumakain ako eh. Kumain ka na? di pa nga eh. Oo. Galing akong Cavite. Oh, kumusta? Anong nangyari sa'yo? Napasugod ka. Ikaw po ka. Ayun. Ayan. Ay, thank you Lord. Katatapos ko lang kumain. Kumakain ako actually. Oh, lagay mo dyan. Ikaw ang vlog ko ngayon. Sensya na, Dads. Nabala ko yata yung pagkain niya. Hindi, tapos na rin ako. Paano to? Ano nangyari sa'yo? Kumusta ang buhay-buhay? Ayun. Hindi ko masabi. Hindi ko alam. Ba't hindi mo masabi? Hindi mo alam eh, nangyari sa buhay mo. Kumusta ka nga? Ano nangyari sa'yo? Bakit na paano? Ayun. Di ba, simula nung umalis ako sa inyo, nung nakaraang 4 na buwan, Naka 4 months ka na pang wala? parang magpa 5 months na ngayong December, 5 months. Kasi, medyo magulo kasi talaga, Dads. Talaga. Magulo. Kahit sabihin natin na may mga tinutulungan din tayong may problema sa pag-iisip, ganyan. Kahit ako siguro sa sarili ko, di ko rin naiwasan na parang nagkaroon din ng something sa isip ko. Hindi naman yung talagang yung mga napupulot natin or na-rescue natin. Ano lang talaga, mental health problem ko lang talaga ng sarili ko. Kailangan na rin ba kita ipa-check up? Hindi na. Hindi naman. Hindi naman tayo abot sa point. So yun, mga kababayan, mga kabarangay, no, magandang gabi. Naisahan ako ng aking mga kasamahan. Sarap ng ulam ko ngayon guys, pakbet na may kalabasa eh. Sabi nila may hihingi ng tulong si Kuya Rab pala. So naalala nyo pa po ba guys, yung hiwalayan namin ni Kuya Rab noon. Sabi ko kasi noon, mayroon siyang konting problem at ang sabi ko sa ending is, ayusin muna niya yung buhay niya. Kasi ayaw kong mangialam sa nangyayari sa kanya, sa problema niya. Kaya umiksit siya. Pero hindi naman namin siya tinanggal. Hindi kita tinanggal, Min, ha? Hindi naman. Correct natin yung word na tinanggal. Hindi naman. Dads. Hindi kita tinanggal. Kumbaga, ang sinabi ko sa iyo noon, kung natatandaan ko hindi ako nagkakamali, ang sabi ko sa iyo noon is, ayaw kong mangialam sa problema mo, ayaw ko rin na madamay ang team natin, dahil kung ano man ang ginagawa mo sa buhay mo is ikaw yun. Yung problem kasi nangyari sa kanya mga kababayan is nangyari or ginawa niya yon off duty. Kumbaga, personal kasi yon. At ang nakita kong reason, sasabihin ko na rin sa inyo ngayon, is parang madadamay ang team. So, ang sinabi ko, para hindi madamay ang team, kasi gumagawa kami ng kabutihan, tapos sa problem niya is madadamay ang team, sabi ko, umalis ka muna. Kumbaga, ayusin mo muna yung buhay mo, ayusin mo muna yung problema mo, pero kung okay ka na, bukas ang pintuan para sa'yo. Kaya eto na, bumalik na. Ano na nangyari? Naayos mo na. Maayos na naman. Good. So ngayon, ano ang reason bakit nandito ka bigla? Ano kasi, Dads,
Mahirap kasi maghanap ng trabaho dun sa Maynila talaga. Hirap magtrabaho. So, ibig sabihin, mula nung umalis ka, wala ka bang na-applyan o may napasukan ka rin? May mga ina-applyan ako pero wala eh. Walang kumbaga, iba pa rin talaga yung work ko or yung work ko sa inyo compared dun sa mga napasukan ko talaga. Ayun. wala talaga. For the past 5 months, jobless ako. Oh, kawawa ka naman. Ayun, na dumating sa point na nagkabaon-baon ako sa utang. May utang ako doon, may utang ako dito. Tapos, ayun, wala talaga akong maisip na other option or other, yung na pwede kong pasukan, kundi bumalik sa inyo ulit. Bumalik ulit sa team. Pero, ang worried ko, hindi naman totally worried kasi hindi nga ako kasali dyan sa problem mo eh. Ang iniisip ko ngayon is, wala na ka na ba problema? Okay na yung problema Wala mo? na, Dads. Na-settled mo na? Nasettle ko na yan. Very good. Wag kasi tayong padalos-dalos. Bawat hakbang natin or ginagawa natin sa buhay natin, especially, kakaedad na tayo, pag-isipan natin, pag-aralan natin lahat. No? Opo, Dads. So, ang pakay mo pala na bumalik dito is gusto mong bumalik, gusto mong magtrabaho ulit. Opo, Dads. Gusto kong bumalik sa team, syempre. Gusto kong magtrabaho sa inyo ulit. Talagang wala Dads eh. Wala na akong no other choice. Parang ganun. Alam mo, sa totoo lang, men, diretsahin kita, no? Kung sa trabaho mo talaga, wala akong masabi, okay ka sa trabaho. Gusto ko yung kaalaman mo. Okay, walang problema. Doon ka nga lang medyo na sa amin, yun, naging problema mo. Although, dito sa shelter, dito sa samahan namin, wala kami masabi. Nung umalis ka rin sa amin, talagang, aminin ko naman, medyo nahirapan din kami. Nasaktan din kami kasi biglaan. Yung naging desisyon ko, ayaw namin lahat yon. Hindi namin gusto. Pero syempre, kaysa naman madamay ang team, di ba? Alam mo yung payo ko sa'yo noon. Ginawa mo yan, ayusin mo yan. Although may mga nagtatanong pa nga sa akin noon eh. Sabi nila, bakit hindi mo sabihin? Di ba? May mga basher pa nga ako noon. Although hindi naman natin mapiplace lahat ng tao. Dahil sinabi ko nga, personal life niya, kaya hindi ko na inano. Pero syempre, bilang ka-co-employee mo, sa mga kasama namin, nahirapan kami. Medyo nasaktan kami. Sabi namin, ba't ganun kasi si Rob? Parang nagtanong din kami. Pero, yun nga, nobody's perfect. Masaya ako na naalala mo kami. Masaya ako na parang naisip mo kami yung napili mo na balikan. Ano naman, Dads, hindi naman kayo nawala sa isip ko. Kahit wala ako nung for the 5 months, subaybay ko pa rin yung mga vlogs nyo. Siyempre, chinecheck ko pa rin yung YouTube kasi YouTube yung hawak kasi niya dati, di ba? Check ko rin siyempre yung mga title, thumbnail, ganyan. Talagang lang, sabi ko, ayusin ko muna yung sarili ko din. Ipipix ko muna lahat. Magpapahinga muna rin ako, sabi ko kasi, sabi ko nung time na yun talaga parang hindi na tama. Kumbaga na na rin na yung health ko, ganyan. Sabi ko, gusto ko pag bumalik ako sa team, gusto ko pag nagtrabaho ulit ako kay Dads, maayos na ulit yung trabaho ko. Wala na problema ngayon. Wala na problema. Kumbaga, focus na lang ako sa work ko, ganun. Kaya, ayun Dads, yes, masasabi ko this time na okay na ako. Fully recovered na akong tao. Na bawi ako sa team. So, ang sadya mo talaga, bumalik magtrabaho ulit? Opo, Dads. Dala ko na ngayong mga, gamit ko. Ibang klase ka, Siyempre, Cavite pa kasi, Dads. Ang layo nun. Baka, baka, siyempre. bumiyahe ka, ganyan lang? Hindi ka giniginaw? Nakaano ko kanina, nakapantalon ako. Kaso, nung pagbaba ko ng bus, napunit. Nagpalit ako ng short. Okay. Yung iba kasi dito, laundry ni. Okay. Alam mo, nung bago ka umalis dito, sabi ko, anytime na okay na ang problema mo, welcome ka pa rin. So, hindi pwedeng itanggi kita ngayon.
kahit marami kami, meron naman akong word of honor eh. Kasi maraming pwedeng gawin para makapagtrabaho ka. Di ba? Wala ka naman. Mga kababayan, mga kabarangay, walang masamang tinapay sa amin dalawa ni Kuya Rab, mga kababayan, mga kabarangay. Kumbaga, pina-exit ko muna siya dahil mayroon siyang sariling problema. Pero sa amin dalawa, umalis siya. Wala siyang sinabing against sa team or what. Wala kaming pinag-awayan talaga. Which is yun lagi yung itinuturo ko sa aking mga kasamaan, sa aking team. Wag naman po sana ninyong sisirain yung ilang buwan or ilang taon natin pinagsamahan. Lagi kong sinasabi yan. Kung sakaling may nakita kayong may mas magandang opportunity dyan sa kabilang lugar, kabilang bayan, or ibang other company, much better magpaalam kayo ng maayos, DF. Gusto kong itry sa ABS-CBN, gusto kong itry sa ibang company. Mukhang may mas maganda opportunity. Sa akin, walang problema. Wag lang yung pag-alis, gagawa pa na hindi maganda, magsasalita ka pa ng against. Sisiraan mo pa yung taong iniwanan mo, iiwan mo. Yun ang hinahabilin ko talaga sa lahat ng aking team na magpakalalaki tayo, magpakatotoo tayo, na kung saan man tayo nagpunta, anong ginagawa natin, may mga pinagsamahan tayo magaganda, i-treasure natin yung magagandang pinagsamahan natin. Para sa ganoon, kung sakasakaling magka-problema ka, pwede kang mag-message, pwede kang pumasyal, di ba? So, walang nangyaring ganun sa amin ni Kuya Rab. Kaya, tatanggapin ko po siya, mga kababayan. Pero, Rab, may tanong ako syempre. Para hindi malaking palaisipan din. May gusto lang gawin, kahit hindi direct to the point. Sa pagpapa-exit ko sa'yo, at pag-alis mo sa team na halos 5 months, ano naman ang natutunan mo at difference? Siyempre, Dads, sabihin ko na ang laki ng difference kasi sa mga napasukan ko before. Siyempre, meron yung mga tinatawag na schedules. Pasok, work time, 8 to 5 hours, kanyan. Dito kasi sa atin, flexible yung oras natin. Mag-work lang tayo. Pag natapos natin yung work natin, pwede na tayong mag-relax, kanyan. Monitor na lang sa page. Big difference talaga doon sa... Pinaka big difference talaga doon is yung boss. Bakit? Hindi ko naman sinasabi na masama yung mga boss or yung mga ganun. Pero kasi, wala baka kasi Dads eh. Bakit? Pinupula mo naman ako eh. Tanggap ka na nga ulit eh. Nga Dads, hindi naman sa pag-ano talaga din. Sabi ko, iba talaga pag si Dads yung boss namin. Iba talaga pag... Nauto nyo ako lagi. Oo. Di ba madaling utuin si Daddy Frankie? Hindi naman. Pero totoo yan, Dads. Yung head ng company, workflow, lahat. Tsaka at the same time kasi, yung heart ko, tsaka yung passion ko. Nandito. Oo. Nasa team. Tapos, madaling bulahin si Daddy Frankie, ganon. Sabi natin, oo. Madaling pakiusapan. Madaling pakiusapan. Oo. Pero, syempre, ano rin yun. Kumbaga, given na yun eh. Given na yun kay Dads eh. Oo. Nasa yun na lang yun kung paano mo siya i-handle. Oo. Yung di mo abusuhin, ganun. Oo. Mabait. The best kayo, Dads, sa lahat naman naging boss ko. Oo. Kaya, ayun, sabi ko nga, yung heart at saka passion ko nandito pa rin sa team talaga doon. Gaya na sinabi ko, pina-exit lang kita para ayusin yung buhay mo. Pero syempre, yun. Mga viewers natin, anong mensahe mo sa kanila? Hi sa inyo lahat, mga viewers, mga kababayan, mga kabarangay. Kuya Rab po pala, ang editor, cameraman ni Daddy Frankie. Lubos po ako na humihingi ng pasensya po sa lahat ng mga viewers, na kumbaga parang iniwan ko sa ere, mga nagtatanong kay Dads. Wala pong masamang ginawa si Dad sa akin. Puro kabutihan po yung turing sa akin ni Dads, puro kabutihan po lahat yan. Ang naging problema lang po talaga is yung sarili ko. Nagkaroon po ako ng problema talaga na hindi ko pwedeng i-disclose sa public. Kasi masyadong personal, para na rin maprotektahan yung sarili ko at saka yung team.
Ayun po, pasensya na po ulit at hello po sa inyo dyan. Apa ba? Oo. Okay. Hindi, syempre, doon din sa taong inayos mo na yung problema, ano sasabihin mo sa kanya para marinig din niya? Alam ko mapapanood niya to. Ayun. Para hindi na, kasi yun yung paulit-ulit kong sinasabi. Ikaw yan, ginawa mo yung problema, hindi ako kasali sa inyong dalawa eh. Kaya kita pina-exit kasi nadadamay ako na parang sinasabi, kinukonsinti kita eh. Which is wala akong alam talaga sa point na yon. Kaya gusto ko rin na siya, kasi kilala niya ako eh. Pero sa sama ng loob niya, parang dinadamay niya, doon ako nag-decide talaga agad na nababasa ko yung comment na parang gusto akong idamay na sa tema niya is parang kinukonsinti kita. Which is wala talaga akong alam sa mga ginagawa niyong dalawa sa usapan niyo. Kaya gusto ko kausapin mo rin siya para maintindihan din niya sa side ko. Okay? Ayun. So, alam ko mapanood mo rin to. Hindi talaga kasama si Dads doon sa problema na yun. Ako, kung may sisisihin ka man, ako yun. Pero alam mo na naman ako ano yung mga bagay na napag-usapan natin, yung mga napagkasundoan natin. Yun na yun. Kumbaga, di ko na rin pahabain. Kasi napag-usapan na rin naman natin. So, ayun lang. Pasensya. Yun. Syempre sa akin din, no? Yun, kay, alam ko mapapanood mo to, gaya na aking sinabi, para hindi na maraming usapin, kasi ayaw ko nga po na nadadamay dahil hindi talaga ako kasali in the first place. Madam talaga, no? Ayan. Para alam niya, pasensya ka na. Alam mo, wala akong ginagawang masama. Although, nung pina-exit ko si Rob, nag-message din siya sa akin, humingi ng dispensa, pero hindi na talaga ako nag-reply kasi walang reason dahil hindi nga talaga ako kasama. Pero this time, yun lang, pasensya ka na kahit hindi nga po ako kasali, pasensya ka na. Dahil hindi talaga ako involved sa buhay ni Kuya Rob. Sana, ayusin nyo na lang po na hindi nakakadamay ng ibang tao. Ako po, bilang mga kaibigan ninyo, andito lang ako, kaibigan nyo pa rin. Si Rob, eto, dahil wala naman kaming pinag-awayan or what, sa problema lang niya kaya ako pina-exit. At ngayon, eto, this oras na ng gabi, dinner time dumating, natatanggapin ko siya ulit dahil sabi niya na ayos na niya. Hopefully, na bawat isa sa inyo, bawat isa sa atin, ay maging masaya na. Magkaroon tayo ng peace of mind para maging maayos ang trabaho natin. Okay? Okay. So maraming salamat sa inyong lahat mga kababayan at kami po ay humihingi ng dispensa about kay Kuya Rob kung may mga bagay-bagay na hindi na dinidisclose sa usapin na ito. Wag nating iisipin na ang isang pagkakamali or pag nagkamali is gano'n na yung tao. Hindi po. May mga bagay talaga na minsan sinusubok tayo ng pagkakataon at nangyayari ito para mas matuto pa tayo. Okay, Kuya Rob? Welcome sa team. Ha? Okay, sige. Kain ka muna. Pasok ka na. Sige na. Sa mga kasama natin, no, sasabihin mo sa kanila, papanood nila to. Ayun. Wala dito si Kuya Sam, wala si Kuya Rizky. Ayun. Guys, sorry na nawala ako. Bawi na lang ako sa team. Alam ko yung... Kalbo ka na. Akala ko kalbo ka eh. Sige, huwag ka na umiyak. Ayan. Welcome ka sa team, pare. Sige lang. Bawi ako sa team. Maraming salamat. Kuya Rizky. Si Kuya Rizky. Kuya Rizky. Oo. Ang sasabihin mo sa kanya? I miss you. Oo. Si Kuya Sam. Ayan. Kuya Sam, sa motovlog yan. Nasa day off kasi, guys, mga kababayan, si Kuya Rizky, si Kuya Sam, day off po kasi sila eh. Na-miss kasi nila yung mga asasawa nila. Kaya binigyan ko sila ng tag 7 days na day off. Para hayahay. Di ba? Okay. Ayan. Okay. Maraming Ikaw na. salamat po. Okay na? Okay na, Dads. Si Kuya Jesse, halika, ano masasabi mo dito? Eh, parehas kayong babaero eh. Ayusin mo na po.
lang yun. Wala akong gayahin dahil ganito na talaga ako. Ayan. Ayan, o, kausapin mo si JC. Babaero din yan eh. Hoy! Kaya tayo dyan. Yan ang napapala nyo kasi. Ayusin mo na, marami, isa-isa. Excuse me. Ay, maraming salamat po, guys. No, si Maraming Tax, salamat. Tax, dito ka Tax. Basta. Kastiguin mo na to. Ano sasabi mo? Nagbago ka namin. Oo naman. Oh. Hindi ka na babayaro. Bukas ulit. Bukas ulit. Hindi about sa babae kasi. Oo. Sa personal na problema niya na yun. Eh, nadamay nga si Daddy Frankie, ayaw niya ng ganun, kaya pina-exit siya. Pero ngayon, nandito ka na, okay na. Okay na, okay na. Wala nang problema. Wala na. Baka mamaya magka-problema ulit. Wala. Madadamay na naman si Daddy Frankie. Hindi naman. Kami na mag-aalis sa'yo. Oh. Joke lang mga Si Chano, nagtatampot pala si Chano. Kausapin mo si Chano, iniwan mo daw eh. Hindi ka raw nagre-reply sa text niya eh. Ayun, si Chano, ano? Malis ka dito. Oh, Chano, halika rito. Oh. Ito, trauma talaga to. Iyon. Yan, sa lahat ng mga panood, si Chano talaga, ano? Childhood best friend ko to. Oo. Sa ano, siya po yung nagpasok sa akin. Sabi Sa kabata ko, kay Ken. mabait. Ken, ano na? Oh, si Ken naman. Ngayon lang kami nagkakilala nito ni Ken. Ngayon lang kami nagkasama din. Kasi, Wala naman. Ayan. Bali, yung ano pala, Dads, Oo. natatandaan ko, yung first meet namin ni Kuya Rab, yun yung gabi No. na nagpaalam akong magpapahinga muna. Mm-mm. Diba? Oo. Yun yung, Meeting. yun lang po yun. And then, sa tampo naman, di pa naman po kami nagkakasama. Wala, So, oo. ngayon, gagawin natin yung best natin full force para kay Dads. syempre. Ha? At saka alam nyo sa totoo lang, i-correct ko lang yung sinabi mong gagawin para kay Dads. Hindi lang doon sana. Gagawin natin to para sa atin lahat. Para din sa ating mga lolo't lola, sa ating mga kababayan. Di ba? Apo. Okay. God bless. Sa pamilya. Oo, para sa pamilya natin. Di ba?